So, next ng pag-create natin ng organizational unit, nag-create tayo ng user, ano po, ang sunod na natin yan is magpa-file sharing na tayo. So, pupunta tayo sa this PC, hahanapin natin ang drive D. So, ito na yung this PC, hanapin natin yung drive D natin. So, ito na yung drive D natin, i-open lang natin, and then mag-create tayo ng folder. To create a new folder, right-click, new, and folder. So, i-rename natin siya as user. So, user, after na mag-create natin siyang user, i-share na po natin siya. So, right-click, properties, sharing, and then, hahanapin natin yung advanced sharing. So, para saan ang advanced sharing? Kasi may mga permission na kailangan natin i-share. So, share this folder, permissions, click natin yung permissions, and then everyone, click natin yung allow. Ito. Full control, change and read. So, dadagdagan natin. So, maglalagay tayo ng add, and then, yung user na nilagay natin kanina, ita-type natin dito. For example, si Mac. Check names. Yan, maccss.com. Pero din, yung isa pa, si Mac. Macdo ba yun? Macdo. So, wala. Ano yung isang account natin? Yan, so Macdo. Yan, ito na. Macdo.css.com. So, dapat ma-check names natin siya. Ma-collect natin yan. And then, okay. So, click natin si Mac, and then, allow. Click natin si Macdo, allow. Full control, allow. And then, apply, okay. And then, apply, okay. So, ikakopy natin ang network path na ito kasi ito yung kailangan natin. Ano, highlight, right-click, and copy. Highlight, right-click, or copy, or Control-C. Pwede po yan. Ano. So, and then, close na natin. So, para saan ba ang shared folder na ito? So, para saan po ba yan? So, yung folder natin, kasi gagawa tayo ng folder redirection na yung mga user natin, yung mga folder is mapupunta dito sa shared folder na ginawa natin sa Drive D. So, magiging backup file ito ng server natin. Po. Kasi yung lahat ng ini-encode ng client mo, client or user sa client PC, pupunta dito sa redirection folder na to, na user. So, nakopy na natin. So, next na natin, done na tayo sa user, sa shared folder. So, punta naman tayo sa group policy. Maglalagay tayo ng group policy. So, tools, group policy management para ma-redirect natin yung folder natin. So, eto na. So, pagsimula po, naka-ano pa siya, naka-ganyan, naka-hide pa lahat ng options. So, click natin yung triangle button, click nyo yan, click nyo ang domain, css.com, nakatago pa po yan kanina, ano. And then, click nyo yung CNHS1. So, right-click, create GPO na tayo sa CNH1. Lalagyan natin ng redirection. So, try natin redirection. Okay, so, another name kasi existing na daw yung redirection natin. So, mamaliin ko na lang ang spelling, redirection. And then, okay. Okay, so, drop down natin yung CNHS1, may redirection na. Ano po? And then, yung CNHS2 naman, lalagyan din natin ng name. Mamaliin ko na lang ang name kasi nalagyan na natin to kanina. Print na lang, print. Yan, print. And then, okay. Ano po? So, nalagyan na natin siya ng redirection at print. Isang redirection para sa CNHS1 and then, isang print na group policy din naman para sa CNHS2. So, configure na natin itong redirection 1. Ano? Right-click natin and then, edit. So, edit. So, dito po, pupunta tayo sa user. Huwag po sa computer configuration. Sa user tayo. User, drop down, policy, pababa. Windows, pababa din ulit. And then, ito na yung hinahanap natin. Folder redirection. So, ito na yung mga folder na dapat pumunta doon sa Drive D na shared natin. So, paano siya pupunta doon? I-click natin yung desktop. Right-click, properties, and then click ang settings to basic.
basic lang po ang pipiliin natin dito, basic. And then yung root path, ito na yung kinopya natin kanina. Dito na tayo magpipaste. Paste. Yan, ito na. And then, settings sa taas, kasi may target, may settings. Yung sa settings, uncheck natin yung grant, and then check natin yung also apply. And then, pag okay na, apply, okay. So, meron pang isa, kasi dalawa yung i-redirect. So, lahat naman po yan pwedeng i-redirect. So, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ano. Depende na din naman kung ano yung sabihin ng instructor nyo. So, right-click, yung document, properties, basic, and then, paste natin yung root path, and then, settings, uncheck, and then check yung also, apply, and yes natin, and then okay. So, dalawa yung redirect natin, yung desktop and then document para sa CNHS 1. So, dito naman tayo sa CNHS 2. Okay, huwag kalimutan na right-click and then enforce. Ano po, para malak. Then, punta tayo dito sa print naman. Right-click, edit, and then policy ng user configuration, Windows, folder redirection. Same process lang po nun sa kanina. So, desktop naman ulit, properties, basic, and then paste naman yung path, and then settings, check, uncheck, and check, apply, and okay. So, dito naman, palitan natin, picture naman yung redirect na pangalawa. So, basic, basta basic lang po yung pipiliin natin. Paste, right-click paste, settings, uncheck, and check, and then apply, okay. So, okay na po tayo sa folder redirection. Na-i-apply na natin yung folder redirection, and then, huwag kalimutan na i-enforce para malak yung settings natin. So, walang maghiwalay, walang matatanggal. Nakalock na siya. Na-enforce na natin. So, okay na po tayo dyan. Meron na lang tayong isa pa, yung sa File Resource Manager. Ito yung huli nating isi-set up. So, File Resource Manager naman, so, ang daming settings po dito sa File Resource Manager. So, may quota management, may drop-down din po yan. So, para saan ang quota? For example, yung shared folder nyo, gusto mo siyang i-limit lang in a certain MB, pwede, gagawin natin, ililimit natin ang quota. Pag file screening naman, ginagamit natin file screening, halimbawa may files ka na ayaw mong isave sa shared folder mo. So, ito yung ginagamit natin. So, ito naman, gagawa tayo ng file groups, sarili mong file groups. So, right-click lang natin yan, create file group, lagay natin ang my file, and then, mag-exclude tayo ng mga file formats. Ano yung mga file formats? Pag audio, lagay lang natin .aac, and then add .dak, add natin. So, ito yung files na include. Ano po ibig sabihin? Pwede siyang makasali. So, .old, add, and then kung exclude, hindi siya pwedeng makasali. Ano po? Pinagbabawal siya. Excluded siya. Ano po? So, hanap naman tayo. Isa lang, .bmp. So, depende po yan kung ilan yung sabihin sa inyo. Add, and then, okay. So, yan. Tapos na tayo sa ating configuration ng server. Ano po? File Server Resource Manager. So, tapos na tayo ng server configuration natin. Ano po? So, ang gagawin na lang natin is, i-connect na natin yung server nyo sa yung client sa server. Mag-join domain na tayo. Ano po? So, punta na tayo sa server nyo. Okay, double check muna natin. Right-click, open network settings, check natin ang adapter settings natin. Naka-css.com ang network ng settings natin. So, pupunta tayo sa Windows 10. So, ito yung Windows 10. Oh, ito na. Lumabas na agad yung css.com. So, ibig sabihin, same network na kayo ng server natin. Ano po? So, check natin. Right-click, open network, adapter settings. Okay. So, parehas na css.com ang client at server natin. Ano po? So, check natin ang IP address. Kung ano ang IP address na ginagamit ng client natin. IP
config. Kung pasok siya sa scope na nilagay natin. So, ipconfig. Okay, so ang ginamit niya na ngayong IP address is 10.1.1.4. So, pasok siya kasi yan yung pinakaunang IP address natin sa scope range natin. Ano po? So, hindi tayo mahihirapang mag-join the network natin. Ano po? So, close na natin. Okay na to. Close na. Close na natin. So, pupunta na tayo sa join domain. I-join na natin ang client natin sa server natin. So, punta tayo ng this PC. Hanapin natin ang this PC. Right-click. Properties. Change settings. Ito po yung yung pinalitan ng workgroup kanina. Dito po ang pagda-domain natin. Domain. And then, lalagay natin si domain na ginawa natin na css.com. Ano po? Pag okay na, css.com, click natin ang okay. So, may security, Windows security. So, kailangan bago tayo kumonek sa server natin, kailangan natin ng permission with the approval of the administrator. So, ilalagay natin yung administrator natin. So, administrator and password, lalagay natin at 1, 2, 3, 4, 5. And then, okay. So, dapat mag-welcome tayo sa css.com. So, eto na. Welcome to the css.com domain. And then, click OK na natin. Okay. So, ibig sabihin, successfully connected tayo sa domain natin. So, kailangan natin i-restart ang ating client PC para mag-take effect yung kinonect nating domain. At the same time, ipiprepare natin yung user na kinreate natin, ilalagin natin sa user. Then, click OK na natin, close, and then magre-restart na siya. Now, yan, wait na lang natin siyang mag-restart. Pumunta doon sa desktop, ano po, sa login page, sa login ng client natin. So, yan. Waiting pa. Please wait. Yan. So, lalagin tayo. So, ito na yung client natin kanina. Client account. Lalagin po tayo gamit ang other user. So, sa other user, lalagin natin yung account na kinreate natin. Ano nga ulit yun? Mac, and then password, CSS, at 1, 2, 3, 4, 5. Lalagin ko na. Okay. Okay. So, successfully nakapag-login tayo sa Mac. Ito. So, nakalagin na tayo. And then, ang i-check naman natin kung yung folder ng Mac, yung desktop and document, nakapag-transfer ba doon sa folder na sinare natin sa drive D ng server. So, i-check natin po yan. I-check natin kung nag-transfer yung folder. So, punta tayo doon sa, yan. So, nag-hi na, we're getting everything ready for you. Punta tayo ng server. Ano po? Sa server, check natin yung this PC. And then, drive D. Check natin yung user kung nakapunta dito yung Mac account. Okay, so eto na yung Mac account. Successful yung ginawa natin. So, open natin yung Mac. Eto yung desktop. Ito din yung documents natin. So, ibig sabihin, successful. So, yan. Maglalagay tayo ng documents. Text documents. Lagyan natin Mac server. So, titingnan natin doon sa client PC kung nandoon yan sa desktop. So, eto na. Automatic na. Lumabas na yung account. So, try naman natin ilagin yung isa pang account natin sa CNHS2. Sign out muna natin ito. Si Mac. So, sign out natin.